Nang gabing iyon, napanaginipan na naman ni Anika na nasa ilalim siya ng tubig. Pero sa pagkakataong iyon, ay hawak na niya ang kamay ng isang lalaki. It feels like the continuation of her past dreams. Sa pagkakataong iyon din, ay may awareness na siya kung sino ang may-ari ng kamay na iyon. Hinatak siya ng lalaki pataas at tila walang lakas ang katawan niyang sumunod lamang sa hatak na iyon. And then, he hugged her underwater. In her dream, despite the feeling as if she was running out of breath, she felt relieved when she felt his body against hers. Na para bang ang kaalamang nasa bisig siya nito ay patunay na ligtas siya, as if she was finally home. Naalimpungatan si Anika sa mahina at tila maingat na pagbubukas ng pinto ng kanyang silid. Nakatalikod siya sa direksyon ng pinto, pero sa inaantok niyang diwa, ay alam niyang ang kanyang papa ang pumasok. Uminit ang mga mata niya, pero nanatiling nakapikit ng lumundo ang kama. Kahit na nagalit sa kanyang papa kanina, bago sila matulog, ay hindi pa rin nito kinaligtaang puntahan siya. Palagi kasing ginagawa yun ng kanyang papa sa nakaraang mga taon. Kapag akala nitong tulog na siya, ay pumapasok ito ng silid para labang haplusin ang kanyang buhok at pagmasdan siya na para bang sinisiguro ng kanyang papa na naroon talaga siya. Now, she knew why. Sa tagong bahagi ng puso ng kanyang ama ay naroon pa rin ang pilat ng sugat na naidulot ang nangyari sa kanya noon. Ganoon din ba si Rafael? Kahit hindi sinasabi sa kanya ng pinata, posible bang katulad ng kanyang papa, palagi rin ito hindi mapakali kapag nalaala nito ang nangyaring kidnapping. Sumikip ang kanyang dibdib at pinigilang mapahikbi nang makinita niya si Rafael. She wanted to see him so bad it hurts. Hinaplos ng kanyang papa ang buhok niya at narinig niya pagbuntong hininga nito. Gusto ko lang na magkaroon ka ng simple pero masayang buhay. Bakit ba? Sa isang lalaking katulad niya nahulog ang loob mo. Bulong ito. Kahit nabigyan ko kayo ng permiso magkasama, hindi ko pa rin basta makakalimutan ang ginawa ng mga magulang niya sa'yo habang 50-50 ka sa hospital. At kahit magkatuluyan kayong dalawa, hindi magiging madali para sa'yo ang buhay bilang isang Dizon. They are from a different world, Anika. Garal-gal patuloy ng kanyang papa. Namasa ang mga mata ni Anika at nahiling niyang sana ay hindi napansin ng kanyang papa ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Huminga ng malalim ang kanyang papa, saka tumayo mula sa kama. Ilang sandali, nanatili lamang ito roon, bago niya narinig ang palayong yabag nito at ang pagbukas-sara ng pinto ng kanyang silid. Iminulat niya ang mga mata at napahikbi. Pinalis niya ang luha sa kanyang pisngi at kumilos pati haya sa kama upang tumitig sa kisame. Pagkatapos inapakrap siya ng mapagtanto na medyo maliwanag na ang kanyang silid. Agad siyang napatingin sa bedside table upang tingnan ang oras. Mag-alisin ko na ng umaga. Normal niyang gising iyon. Pagkatapos ay nakuha niyang atensyon ng kung ano nakapatong sa lamesa na katabi ng cellphone niya at siguradong wala roon bago siya matulog. Tuluyang nagising ang kanyang diwa at napabangon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na makita. Kwintas iyon, na may singsing na pendant. Halos mabingin siya sa malakas sa pintig ng kanyang pulso, habang inaabot ang singsing. Nang sandaling madama niya sa mga daliri ang singsing, ay para may kumalat na init sa kanyang buong katawan. Ang ulo ni Anika ay parang lumaki at bumigat, dahilan kaya siya naliyo. Subalit hindi niya inalis ang tingin sa singsing. Suddenly, bits of scenes flashed through her mind. Katulad noong nasa beach sila ng Royal Resort, nung una nang makita ang singsing sa leeg ni Rafael. Subalit sa pagkakataong iyon, ay mas malinaw na ang eksena. Promise me, we'll keep in touch. I will wait for you, no matter how many years it takes. So, wait for me, okay? I promise. Malinaw niyang naalala ang sandaling inilagay ni Rafael ang kwintas sa kanyang leeg. 8 taon na nakakalipas.
Ang masuyong tinging pinukul nito sa kanya, ang mga pangakong sinabi nila sa isa't isa, at matamis na halik, and the hope that someday, in the near future, they can have their happy ending. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang alaala ang sumunod na nangyari, ang kidnapping, hanggang sa ekspresyon sa mukha ni Rafael nang huli nitong nakita bago siya bumagsak sa tubig. The look of fear and pain in his eyes as he saw her fall, as he saw their happy and dreamy date turn into a nightmare. Napahikbi sa Anika at pagtanto. Basa na ng luha ang kanyang pisngi. Rafael, umiiyak na yung usal at kinikip sa dibdib ang singsing. Hindi pa niya naalaala ang lahat. Paputol-putol pa lang ang mga eksena. Subalit kahit papaano, ay bumabalik na sa kanyang isip ang ilang bahaging nakarang akala niya ay hindi niya maalaala. At habang tumatagal, patindi ng patindi ang pagnanais niyang makita si Rafael, ang mayakap ang binata at ipaalam dito na mahal niya ito. Sa naisip ay tuluyang siyang bumangon at nagdesisyong puntahan si Rafael. Alam niya hindi pa sumisikat ang araw, pero wala na siyang pakialam. Gusto niya makita ang binata. Sa kanya naiisipin ang disgusto ng mga magulang nito sa kanilang relasyon. Masyado na sila maraming nasayang na taon. Ayaw na niyang tumagal pa iyon. Mabilis na nakapagbihis si Anika. Hinablot niya ang wallet, cellphone, at higit sa lahat ay isinuot niya ang kwintas na may pendant na singsing na simbolo ng pangako nila ni Rafael sa isa't isa. Pagkatapos ay halos sinakbo na niya palabas ang kanyang silid. Binubuksan pa lang niya ang pinto ng front door nila ay tumunog na ang kanyang cellphone. Napahinto siya at may bumikig sa kanila muna na makita na si Rafael ang tumatawag sa kanya. Agad niyang sinagot ang tawag. Anika, usal ang binata sa kanyang pangalan. Bago pa siya makapagsalita, namasa na naman ang kanyang mga mata. Rafael, Anika. Bigla may kumislap na alaala sa kanyang isipan. Once, years ago, in a different time, in a different place, he called her name again and again, and it sounded like a confession of love to her ears. Ganon din ang tono ni Rafael sa mga sandaling iyon. I want to see you, bulong niya. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni Rafael sa kabilang linya. Pagkatapos, ay may narinig siyang tila tunog ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. I'm outside your house, sabi ni Rafael. Muntik na mabitawan ni Anika ang cellphone at marahas na binuksan ang pinto. May init na lumukob sa kanyang puso na makita si Rafael na bumaba ng taxi at katulad niya ay mukhang nagmadaling nagbihis para umalis at makita siya. Nag-init ang kanyang mga mata at tumakbo palapit sa binata. And then, he did the same. Rafael ran towards her as if they haven't met in years, and maybe it was true. Para kay Anika, na unti-unti pa lamang bumabalik ang mga alaala. Yun ang unang beses, nalulundag siya sa mga bisig ng binata ng buo. Hindi lang ang kasalukuyang siya. Kung hindi, maging ang batang Anika na naranasan ang tamis sa unang pag-ibig sa piling ni Rafael at ang tuluyan sila magyakap nang maisubsob niya ang kanyang mukha sa malapad itong dibdib. Bumalik sa kanyang isipan ang napanaginipan niya bago siya nagising kanina. The feeling of relief, the feeling that everything is going to be okay, and most of all, the feeling that, at last, she was home. Lumayo ka sa anak ko. Parehong napaigtad sina Rafael at Anika sa malakas sa tinig na iyon. Halos mag-echo iyon sa katahimikan ng bukang liwayway. Bahaging lumubag ang pagkakayakap nila sa isa't isa at napalingon sa pinto ng bahay na Anika. Papa, garal-galabo na lasang dalaga. Napadiretso ng tayo si Rafael at agad luminaw ang isip nang imbis tingnan si Anika ay pinukul ni Chef Amando ang titig sa kanya. Halatang kaslap ng pait at disgusto sa mukha ng maedad na lalaki.
Hindi na inaasahan na naroon na pala ito. Nagpunta siya roon dahil halos hindi siya makatulong magdamag sa kakaisip ng ibig sabihin ng kanyang mama nung huli sila magkausap. At ang makita niyang lampas alas 4 na ng madaling araw, katulad ng dati, ay bumalik kay Rafael ang alaala na mga umaga magkasama nilang pinapanood ni Anika ang paglitaw ng araw sa staircase ng mansion nila sa Jumeirah Islands. Nilukob siya na matinding pagnanais na makita ang dalaga. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa pintig ng puso niya. At bago pa siya makapag-isip ng matino, ay umalis na siya ng kanyang hotel upang pumunta sa bahay ng dalaga kahit pa hindi niya alam kung gising ba ito o hindi pa. Nang makita niya ito na mukhang katulad niya, ay bigla rin siyang gusto makita, ay parang lumobo ang kanyang dibdib. Sa kanilang yakap ay minaramdaman siyang kakaiba, as if there is something different about her than the last time he saw her. Ngayon, ay may pakiramdam siyang dahil iyon sa pagbabalik ng ama ng dalaga. Sinabi na ba ni Chef Amando ang tungkol sa kanilang nakaraan? Nilunok ni Rafael ang bikig sa lalamunan at determinadong sinalubong ng titig ang maedad na lalaki. Inalis niya ang pagkakayakap ng isa niyang kamay kay Anika, pero hindi na alis ang braso na kapalibot sa balikat ng dalaga. Chef Amando, bati niya sa ama nito. Namula sa paghihimagsik ang mukha ng maedad na lalaki at malalaki ang hakbang na naglakad patungo sa kanila. Bakit bumalik ka na naman sa buhay ng anak ko? Bakit kailangan mo na naman siyang guluhin ang kanyang simple at tahimik na buhay? After you wash your hands off my daughter 8 years ago. Pagkatapos, sa pilit ng pinaalis sa mga magulang mo ang anak ko sa ospital, kahit pa hindi alam ng doktor kung mabubuhay ba siya o hindi. Pagkatapos nilang tapalan ng pera, ang sinseridad at pagmamahal ni Anika sa'yo, sa tingin mo ba, hayaan kong ma-involve na naman ang nag-iisa kong anak sa pamilya mo? Galit na sigaw ng maedad na lalaki. Parang binuhusan na nagyayelong tubig si Rafael sa mga sinabi ni Chef Amando. Kahit si Anika ay napasinghap at anigas sa kanyang tabi. What are you talking about? Halos hindi humihinga na yung usal. Huminto ang ama ni Anika, ilang metro, ang layo mula sa kanila. Nakakuyom ang mga kamuo nito at puno ng hinanakit ang ekspresyon sa mukha. Nang gabing iyon sa ospital, bago ka magmakaawa sa akin, nahayaan ka manatili sa tabi ni Anika habang hindi pa siya nagkakamalay. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng mama mo sa hospital lobby? Na kung pera lang ang kailangan ng anak ko sa iyo, sabihin ko lang kung magkano at ibibigay niya. Basta, huwag ka na lang niyang guluhin na hindi siya bagay sa iyo, na panira lamang siya sa buhay mo. Ilang oras lang pagkatapos niyon, nalaman ko sa mga doktor na tatanggalin nila sa hospital si Anika dahil iyon ang utos sa mga magulang mo na kanilang sasagutin ang medical bills, pero kapalit niyon, hindi na kami maaari magpakita pa sa inyo kahit kailan na ikaw daw may gusto niyon. Alam mo ba kung gaano kami nagmukhang kawawa nang ipa-deport kami ng mga magulang mo pabalik ng Pilipinas? Kung gaano katagal walang malay sa Anika sa isang ospital sa Maynila bago siya nagising. Kung ano naramdaman ko sa naging kapalaran ng anak ko dahil sa iyo. Nabitawan ni Rafael si Anika at pakiramdam niya, gumalaw ang kanyang kinatatayuan. Para siyang sinipa sa sikmura. Bigla niyang naalaala ang sinabi ng kanyang mama bago ito magkulong sa hotel nito. We did something cruel. I'm sorry. Kung ganoon, yun ang ginawa ng kanyang mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit biglang nawala si Anika sa kanyang buhay. They didn't even care that she's still in the brink of death. I didn't know about that. Garal-galabulala si Rafael. I never even think of abandoning her. Halatang nagulat ang papa ni Anika sa kanyang sinabi. Bago pa makapagsalitang muli ito, ay nakuha na ang kanilang atensyon ng liwanag at tunog ng papalapit na sasakyan.
Agad niyang nakilala ang limousine na gamit niya mula na magpunta ng Pilipinas. Tumima ang kanyang bagang at nakaramdam ng pagre-rebelde nang huminto ang sasakyan at bumaba ng driver's seat sa alem upang umikot at buksan naman ang back door ng sasakyan. Master Rafael, your mother insisted on following you when your father arrived just now, sabi ni Alem. Bumaba ng sasakyan ng kanyang mama na namumutla at bakas ang guilt sa mukha. Sumunod na bumaba ang kanyang ama na naka-three-piece suit pa ang suot at halatang kadarating lamang nito. Hindi katulad ng kanyang mama ay walang ekspresyon sa mukha ni Abner Dizon katulad ng dati. Pagak na tumawa ang papa ni Anika at tuluyang lumapit sa kanila. Hinawakan nito sa braso ang babae. Hindi ko alam kung ano ginagawa ng inyong pamilya dito, pero pwede ba umalis na lang kayo? Anika, halika rito. Hinatak nito ang dalaga at automatic kong napahawak si Rafael sa kabilang braso nito. Galit siyang tinapunan ng tingin ni Chef Amando. Bitawan mo ang anak ko. Even if it's true that they lied to me when they said, you don't want anything to do with my bedridden daughter before, the fact remains that they threw us out of the hospital without mercy. Bantulot na nabitawan niya si Anika. Kumoy ba mga kamao ni Rafael at parang naisumigaw sa labis sa frustration at pagre-rebelde. Subalit pinigilan niya ang sarili. Bumaling siya sa mga magulang at pilit kinontrol ang facial expression na katulad ng ginagawa ng kanyang ama. Pero sigurado si Rafael na hindi siya nagtagumpay. Why? Why did you do it? Pasumbat niyang tanong. Imbis na sagutin siya, ay bumaling ang mga magulang ni Rafael kay Chef Amando. Bumikig sa kanyang lalamunan ng sama ng loob. Namuntik na niyang ibulalas nang sa unang pagkakataon ay nakita niya lumambot ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ama at mapagpakumbabang yumuko sa ama ni Anika. I know, it's too late, and I know this might not wash away your anger, but I apologize for what we did in the past. Everything we did, and everything we still do, is all for the good of our only son. At least, we believe it's for his own good. And you didn't care if someone else's child suffer. My daughter nearly died because of your son. She even suffers from selective amnesia. You rich people are really selfish. Papa, saway ni Anika sa kanyang papa, pero hindi nito pinansin ang anak. We are truly sorry. Iyak naman ng mama ni Rafael. Sa kabila ng pagrebelde at sama ng loob niya sa mga magulang, sa mga ginawa nito kay Anika noon, hindi na naiwasan ang pagsikip din ng dibdib para sa kanyang ina. Hindi kasalanan ni Rafael ang lahat. Hindi rin kasalanan ng asawa ko. I was the one who told my husband to do what we did back then. Tumingin sa kanyang mama. I was angry that you got kidnapped because you went to her without a bodyguard other than Alem. You were our only child, Rafael. It took us years before I was able to get pregnant. I treasure and love you the way I can. Kahit na bihira tayo makita dahil sa aking responsibilidad bilang asawa ng iyong papa. I was angry and afraid for your safety then, that I ended up blaming her for everything that happened. I know I was mean and cruel. I'm sorry. Pagkatapos, ay bumaling din ang kanyang ina kay Anika at muling humingi ng tawad. No, I will take responsibility because I agreed with you. Rebecca, sabi naman ng kanyang papa. Bumaling ang kanyang ama sa kanya. If you still want to cut your ties with us because of this, then I will not stop you, Rafael.